Good morning po, good day sa ating lahat. Welcome po sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Ngayon po, hindi po ako magmi-mix ng pintura, hindi po ako mag-tutorial ng tungkol po sa pintura. Yan po, isusulbarin ko muna yung pong argumento dun sa mga grupo ko dun sa mga pilit sa Pilipinas na varnish tutorial po tungkol po sa QDA. Ano ba yung QDA? Ano ba ang dapat ihalo sa QDA? Yan po ang ipaliwanag ko sa inyo. Last na paliwanag na ito kasi papalik-balik ko na lang yung to paliwanag. Tapos daming nag-message sa akin na ganon, bakit ayaw pa rin makinig. Ngayon nagka-problema na. Ayun na, tayo na yung magpaliwanag bakit nagkaganon. Bago ang lahat po, siyempre shoutout muna sa It's Atay family, sa aking grupo dyan sa YT World ko. Shoutout sa inyo, hindi ko na lang isa-isahin kayo. Shoutout, salamat sa solidong suporta sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Okay, ngayon, umpisahan na natin para matapos na. Hindi na natin pahabain. Trivia muna tayo, yung QDA po. Ano ba ang ibig sabihin ng QDA? QDA po ay Quick Dry Enamel. Yan, Quick Dry Enamel yan. Dati yan, enamel paint lang yan, single component. QDA pa rin, single component pa rin yan na pintura. Pero dati, enamel paint yan. Kasi bakit yan? Mga 1990s, trivia muna tayo, 1990s, enamel paint yan ang tawag dyan. Kasi yung drying time niya, aabot siya ng 1 month to 3 weeks yung drying time niya. Tapos inobserbahan pa, ginawa pa ng paraan, binabaan yung drying time niya, naging 3 weeks to 2 weeks na. Tapos hanggang ngayon binabaan pa rin. Ngayon nasa 1 week to 5 days na yung drying time niya, bumaba na siya. Tapos yung pangalan na niya, Quick Dry Enamel. Yan po ang trivia ngayon sa hindi pa alam kung bakit ganyan ang tawag. Before, enamel paint po siya, ngayon naging Quick Dry Enamel. Kasi bumababa na yung, mabilis na yung pagtuyo niya. Naging 1 week to 5 days na yun. Dati kasi 1 month to 3 weeks yung kapasidad yung pagtuyo niya. Ngayon, naging 1 week to 5 days na. Yan po ang trivia. Ngayon po, tapusin natin yung mga problema niyo tungkol sa mga ganyan. Siyempre po, ang ituturo ko pa rin sa inyo bilang color technician, bilang research chemist po dito sa kumpanya na tinatrabahuhan ko. Yan po, yung lacquer thinner po, acrylic thinner po, polyurethane thinner po, paint thinner po. Yan po, may mga correspondent din yan mga pintura. Ang sabi sa mga katanungan, pwede ba ihalo yung lacquer thinner at saka QDA po, QDA na pintura, Quick Dry Enamel? Hindi po talaga maaari. Yan, pwede siya ihalo, mahalo siya, pero pag spray mo, okay siya. Ang katanong dyan, 100% ba siya kakapit sa kahoy or sa bakal? Yan po ang katanungan. 100% ba siya? O pwede siya mahalo siya. Lahat mahalo siya, yung lacquer mahalo, acrylic mahalo, yung lahat ng thinner mahalo siya. Pero ang tanong dyan, kung 100% ba siya kakapit sa kahoy o sa bakal. Yan po. Yung para sa standard procedure, para hindi na kayo talaga palaging tanong ng tanong, yung mga pintura po may correspondent na thinner po yan. Katulad sa QDA, mayroon correspondent na thinner yan. Enamel thinner or QDA enamel thinner yan. Yan po. May thinner talaga yan na nakakuan sa kanya, nakabase sa kanya. Tapos yung lacquer po, pang automotive lacquer paint lang din yan. Lacquer thinner din ang gamitin natin yan. Pag polyurethane po, polyurethane din ang gamit natin dyan. Polyurethane thinner. Yan po talaga ang kuan. Kailangan turuan ko lang kayo sa mga standard na procedure para hindi na tayo yung kasabihan na pwede na yan, okay na yan, okay na lang yan, ganun ba? Kasi ganun talaga sa atin, yung mga pintor, ganun talaga. Kahit na mali yung gawa, pinapatuloy pa rin na ganun yung proseso. Siyempre, tanungin nyo sa mga paint center, sabihin nyo kung yung QDA meron ba dito na din na thinner, na enamel thinner. Kasi yung QDA enamel thinner kasi yan. Pwede sabihin lang ninyo na may kasama ba dito na enamel thinner or QDA thinner lang. Yan lang po talaga.
para maayos na yung mga katanungan niyo para matapos na yung argumento ninyo. Yan talaga yung QDE thinner. May kaka-respondent diyan na enamel thinner or QDE enamel thinner. Yan po. Sana po may natutuhan kayo sa mga paint mixer dyan, sa mga pintor dyan na baguhan. Sana po follow lang tayo sa mga standard procedure. Huwag na tayong mag-invento ng mga ano-ano. Yan. Kung ano man ang nakuha ninyo, sana makinig din kayo sa may alam. Salamat po at sa muli po. Salamat.